Di ba? Si Inday Sara Duterte, kumpleto ebidensya laban sa kanya. Yung mga witness, totoo yung mga sinasabi. Impeach ko na 'to para wala na akong problema, 'no, sa kalaban sa pagkapresidente. Yari, 'di po ba? May tulog kayo dito kay Amy Marcos? 'Di ba nga sabi ni hindi niyo pinaniwalaan si Hanilet, eh. Sabi ni Hanilet, "Amy, nek-nek mo." Ako ho naniniwala mga kababayan, 'no, na yung pagkakasabi ni Hanilet, mga bossing, na nek-nek mo, ayaw niya kay dating Pangulong Duterte. Ayaw niya kay Amy Marcos. Tingin ko, yun din ang sinabi ng dating Pangulong Duterte. Ayaw kay Amy Marcos. Kasi galing sa loob, eh. Si Hanilet noon, pagkalabas, nek-nek niya. Diba? Posible na napag-uusapan nila yon, mga kababayan. Di po ba? Nako, maganda na ng ambulansya pag nag-start na ang hearing. Baka maghimatay-himatayan iyan si Sara. Magdrama iyan. Sabi ni Bridget Senda. Pag ginawa ng mga senador na i-acquit si Inday, hindi sila para sa bayan. Para sa isang tao lang sila. Yun nga po, kaya isusulong natin mga bossing yung sinasabi ko. No? Yung sinasabi ho natin mga kababayan na dapat bawat isang senador na boboto, acquit man o hindi acquit, no? Acquit man o tawag dito? Acquit man or guilty si Inday Sara Duterte, kailangan may paliwanag. Para hindi naman po tayo lugi, mga kababayan. At least alam natin ang dahilan nila kung bakit nila hindi in-impeach si Inday Sara Duterte. Dahil nakikita ko ho, mga kababayan, madami doon sa mga kagaya na lang ni Robin Padilla, Bongo, Bato. Si Bato, di ba? Hindi pa nag-uumpisa ang impeachment pero pinapangalandakan na nila. Haharangin namin ang impeachment. Hindi pa nila nakikita o hindi pa pinipresenta sa kanila yung mga dokumento, yung mga resibo, etc. Haharangin na agad. Yung ebidensya wala pa, parating pa lang sa kanila, haharangin na agad. Di po ba? Dapat nga ho, yung mga ganyan, alam mo, na bias na sila. Dapat yung mga ganyan, inhibit ho, Hindi, totoo, di ba, mga kababayan? Para hindi naman lugi ang taong bayan. Kasi, nararamdaman natin na meron, kagaya nila Robin Padilla, boboto lang yan na, wag ma-impeach si Inday kasi kaibigan namin yan. Hindi po naalaman kung ninakaw ba, nagnakaw ba, or nagamit talaga ng maayos yung pondo ng bayan. Di ba? Ngayon, mga bossing, eto. Pagkatapos ni Senadora Amy Marcos, eto, breaking news ho ito. Mga bossing. No? Breaking news ho, mga kababayan. Sabi dito sa Philippine Star, breaking news, President Bongbong Marcos calls for all his cabinet secretaries to hand in their courtesy resignation after his admin ticket performance in the 2025 midterm poll. At meron ho akong mga nakikita, mga kababayan, na isasubmit daw po nila yung resignation. Ngayon, ang nakikita ko ho dito, mga bossing, no? Siyempre, mga magsasubmit ho yan. Approve sa akin to. Kasi gusto ni Pangulong Bongbong Marcos talagang magtagumpay ang Pilipinas. Walang kaibigan. Kasi hodang kaibigan kita, cabinet member ka, mahina ang iyong performance, aalisin kita. Magsasubmit yan. Ngayon, malalaman nila kung tatanggapin ng Pangulo yung resignation niya. Ibig sabihin, isa yun sa mga mahihina. Di po ba? Hindi yung kagaya ng dating Pangulo, kahit mahina performance yan, ilagay mo pa din dyan yan. Hayaan mo si Duque dyan. Naalala nyo yun, si Duque? Naku, kamot ulo na ho ang bayang Pilipinas, mga bossing.
doon sa problema natin. Duque pa din, Duque pa din. Oh. 'Di ba? Hindi papalitan si Duque. Eto ho, mahina performance natin. Kailangan palitan. Mag-resign kayo kung sino tanggapin ko. Ibig sabihin mahina ka. 'Di ba? The people have spoken and they expect result, not politics, no excuses. The midterm polls are seen as a referendum on how people perceive an admin performance, with only a dismal of 6 out of 11 senators bet winning. Marcos want a performance review. We cannot afford to be complacent, no? The time for comfort zone is over. Pag hindi ka okay, mahina ang iyong performance, akin na resignation mo. Sabi ni Arnel Amogis, Duque, bata na digong yun eh. Malaking corrupt nila yan eh. Time ng COVID. Oh. Sabi ni Rons, Mako, kung pwede lang, mag-alis ng senador si PB. Diyos ko. Ako, kung tayo tatanungin, sino ang aalisin nyo? Unang-una ho, Robin Padilla. Mga kababayan, Diyos ko, ano po napala natin? Kay Robin Padilla, wala. Ito, mga gabinete. Hindi po kasama dyan si Undersecretary Claire Castro dahil po yung mga cabinet secretary lang po. Kumbaga, ito, hindi ko sasabihin isa-isa kung sino yung matatanggal. Kagaya po nila Lucas Bersamin. Ayan. Yan ang mga secretary. Sino pa? Boying Remulla, Secretary of Justice. Si DILG Secretary. John Vic Remulla. Yan ho, mga kababayan. Diyan sa hanay nila yung tatanggalin o yung pinagre-resign kapag ka mahina, mga bossing. No, unahin na po ni PBBM si Solicitor General at Ombudsman, sabi. Sabi ni Lydia Mojares, dapat ma-disqualify sila yung kumakampi sa mali. Kung sa lokal ng mga tao, ikakado mga nakipasabuan. Kakainis na talaga si Amy at Sarah, no? Nakakakulo ng dugo. Anyway, mga bossing, tingnan natin yung ano diyan, yung mga susunod na kabanata diyan. Baka mamayang hapon lang po kasi nakikita ko, no? Yung mga cabinet secretaries po sabi nila, tutugon kami sa hiling ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa-isa na ho sila, mga kababayan. Kung sino yung magi-stay diyan at kung sino yung tatanggapin yung resignation, mga bossing. Magugulo tayo, baka mamayang hapon lang po Tapos yun yung vlog natin mamayang gabi, no? Alas 9, alas 8 ng gabi, naka-live ulit tayo. So paano mga boss chief mo sir? Ako'y magpapaalam na. Mamayang gabi ulit, naka-live tayo alas 8 ng gabi. Maraming salamat